kagulumihanan. No? You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Kahit daw tapakan natin ang leon, ang mga serpiente, hindi tayo maaano. Ang sabi dito, bakit ganoon? Because He loves me, says the Lord. Kung mahal natin ang Diyos, sabi niya, I will rescue Him. I-rescue tayo ng Panginoon. I will protect Him. Puprotektahan tayo ng Panginoon, for He acknowledges my name. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Purihin ka at dakilain ka, o aming Ama na nasa langit, salamat sa oras na ito, na kami po ay sama-samang nagkakatipon, Panginoon, upang handugan ka namin ng aming mga awitin, ng aming mga pagpupuri sa iyo. At sabi mo nga, Panginoon, huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. Kaya nga po, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, bagamat ilan-ilan pa lang kami ngayon, nagkakatipon kami, Panginoon, na ikaw ang nasa aming kalagitnaan. Thank you, Lord Jesus, sa pamamatnubay mo, sa buong magdamag ng aming pamamahinga, at sa isang buong linggong nilakaran namin, Panginoon, na ang subaybay mo ay nasa amin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat ng iyong blessings, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya nga sa umagang ito, binibless ka rin po namin, Panginoon, dahil ikaw lamang ang karapat-dapat na makatanggap ng papuri, pagluluwalhati. O Diyos, dalangin ko po sa umagang ito ang mga anak mo, nawa, O Diyos, makita mo sa puso namin ang kagalakan na sama-sama kaming nagkakatipon, O Diyos, para ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin kong patuloy, O Diyos, na ang anak mong itatayo sa harapan namin ay puspusin mo po ng karunungan, ng wisdom, Panginoon, upang maipahayag niya ng buong kaalaman, Panginoon, ng mga salita mo na nais ipahayag mo sa amin sa umaga nito. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kapatiran na wala pa dito. Panginoon, subaybayan mo po sila at dalhin mo po sila dito, Panginoon, upang sama-sama kami magpupuri sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, nawa ay maluwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating po pagpapatuloy, awitin natin ang masiglang pag-aawitan sa umagang ito para sa pagpupuri natin sa Panginoon. Ang iyong kailan, kung bakit
quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still. Nagalak po ba kayo sa ating pag-aawitan? Amen. No? So, ang ating pag-aawitan, kung mapapansin ninyo, ang first 3 songs, masigla yan. Para ang bawat napupunta dito na may mga problema, sumisigla ang spirito at ang katawan. No? So, ano pa ang kailangan natin? Si Jesus na ang kailangan natin. Pag may sakit ka, lapit kay Jesus. Pag may kabagabagan ka, lapit kay Jesus. Kung ikaw ay nasa problema, lapit kay Jesus. Kung ikaw ay nalulunod na sa anumang kadahilanan, ano daw ang sasabihin? Lapit kay Jesus dahil iaangat ka niya. May lugi ba pag nasa Panginoon tayo? Wala. Kundi puro pagpapala. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa kanyang kapangyarihan at sa lahat ng bagay na magagawa niya para sa atin, sa bawat isa sa atin. Ngayon, so na-blessed po ang bawat isa. Ang maire-recommend ko sa inyo, kung may mga cellphone kayo, patugtugin nyo yung worship song, Hillsong, Darlene Seche, at marami pang iba para ma-familiarize kayo sa mga inaawit natin dahil dyan ako kumukuha ng mga masisiglang pag-aawitan. Okay, sa puntong ito, mga kaupo na po ang kapulungan. Welcome po sa bawat isa sa atin. At ngayon naman po ay pakinggan natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos na ang gagamitin ay si Pastor Edgar. Siya po ay magpapatuloy. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang atin pong paksa, nakikita nyo naman, my purpose in life. Or, what am I living for? Kanta yan, ha? Ano ba? Bakit tayo nabubuhay? Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang purpose? No? So, pasensya na kayo. Patatayuin ko uli kayo sa pagbasa ng ating teksto. Sunod yan. Teksto. Yan. Isaiah chapter 6 verse 8. Then I heard the Lord saying, whom shall and who will go for us? And I said, here I am, send me. Okay. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa napakagandang umaga, na bagamat medyo may kainitan pa, salamat pa rin po. At salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyo pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa mga pinagaling mo, kagalingan ng aming mga karamdaman.
At ngayon nga pong umaga ay humihingi rin po kami ng tawad. Ano man po ang aming nagawang kasalanan, patawarin nawa po ninyo ang bawat isa sa amin, maging ang inyong lingkod. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Yung kasunod yan, pwede bang liit-liitan? Kasi masyadong malaki. Okay. Hindi nilalagay yung Bible verse, ay ang pangalan. Ha? Yan po ay mababasa natin sa Psalm 150 verse 6, no? Medyo nagkulang yung apo ko, no? Yung mahalaga yung verses na mabuti may kodigo ako nandito. Okay, so hindi ko pa nababasa yun. Balik nyo sa Psalm 150 verse 6. O ano po ba ang sabi dyan? Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Napakaganda po ang sinabi rito. Alam nyo, sabi, lahat ng may buhay, yung halaman may buhay, yung bato may buhay, yung lupa may buhay. Okay. Kaya kanina pagdating ni Kuya Robert, ano nga ang pangalan niya? Nakalimutan ko. Andrea ba? Yung bunso mong anak. Andrea. Kita niyo? Hindi. Yung Andrea yung... Di ba lahat ng may buhay nagpupuri sa Diyos? Sumasamba rin yan. So, at alam niya na, di ba? Pag malapit na kayo, alam na nasa church. So lahat ng may buhay nagpupuri po sa Diyos. Okay. Okay. Ngayon, may katanungan ako. Bakit ba ginawa ang upuan? Ano ang purpose ng upuan? Salumpuit. Diba? Ang tawag dyan, salumpuit. Para komportable ka. Yan ang purpose niya. Diba? O ano pa ang purpose? Table. Diba? Pag may table ka, kakain ka, diyan ka talaga sa table. Kaya alam niyo kung bakit bumili ako ng table? Dahil ayaw ko yung nakakain tayo, nakaupo lang dyan. Hindi formal. Kaya nga mesa, para na rin nagme-mesa. Kaya ang gusto ko, pag nagpakain sa church, kaya kulang pa yan, bibili pa ako ng mga 4, nakaupo po tayong lahat. Iyan ang purpose, no, ng table. Ano pa? Yung electric fan, di ba? Wow! Pinapawisan tayo. Ako gusto ko, pero ayaw ko ng electric fan. No? Kayo, okay lang kayo. Ilapit ko ba? Okay lang? Okay na. Okay. So, yan ang purpose. Kaya yan nila lang ay ginawa. Refrigerator, alam natin. Bakit ginawa ang refrigerator? Para ma-preserve yung ating mga pagkain na pwede pa kinabukasan kainin. So, may purpose lahat yan. Ano pa? Ang aircon. Ako, balang araw. Ipa-aircon to. Hingiin natin kay Lord. O kaya, yung sa Centennial, dahil yan talaga ang pinag-prepare natin na mag... Oo. So, yan po, may purpose. Ngayon, ang aking katanungan, ito lang ang problema, mahapdi sa mata ang pawis. Bago ko tanungin ang sa atin, di ba, ang ganda ng prayer ni Ate Lilia, na lahat, si Jesus ang lalapitan natin. Si Jesus lahat. Halimbawa, yun nga, sabi niya, pag may karamdaman, kay Jesus tayo. Di, alalahanin naman natin, tingnan nyo ha, hindi lang yung puro hingi, pero alalahanin natin yung ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Yung ating salvation, siya ang may gawa.
Yung ating kabanalan, siya ang may gawa. Alalahanin po natin yan. At yung kasalanan natin, siya ang nagpatawad. Inako niya ang mga kasalanan. At tayo ang dapat mamatay sa cross. Siya ang namatay sa cross para sa atin. Kaya masarap alalahanin. O, ngayon, ang tanong ko. Ngayon, ito na. Ngayon, ano naman ang purpose ng Diyos? Bakit tayo ay Kanyang nilalang? Diba? Yung upuan may purpose, may dahilan. Tayo, ano ang purpose? Bakit tayo nilalang ng Diyos? Diba? Upang tayo ay sama-samang magpuri. Iyan ang gusto ng Diyos. No? Ang sabi nga sa Exodo, tingnan natin sa Exodo chapter 35, verse 1. Ang sabi po doon sa Exodo chapter 31, verse 5, halinga kayo mga Israelita, tinipon niya ang mga Israelita. Ito. Yung one muna. Hindi yan. Sa James yan. Exodo. Nakasulat yan dyan. Exodo. Yan. Si Moses, yung mga Israelita, tinipon niya. And said to them, these are, pwedeng litan, hindi nababasa ang dulo, has commanded you. Ito ang utos ng Diyos. Sabi, for, hindi talaga mabasa. Pwedeng litan. Hindi nila alam. Okay. So, ang sabi dyan, pag-araw ng linggo, 6 na araw kang magtatrabaho. Ang sabi, a day of Sabbath rest. Whoever does any work on it is to mamamatay. Wala talagang pag-asa. Lagi may problema ang masarap basahin talaga kung nakikita. Ganyan putol-putol. Ay, sobrang laki. Ha? So, Exodo chapter 35 verse 1. Ang sabi, 6 na araw kayong magtrabaho. 6 na araw. Malaya. Ano man ang gusto nyong gawin, gawin nyo. Nandiyan na lahat. Pero ang sabi niya, sa 7 araw, di ba, liwaliwanag, kahit ito, tingnan nyo, do not light a fire. Kahit magsindi ng puspuro pag-araw ng Sabat. Ano bang ang ibig sabihin ng Sabat day? Pamamahinga, rest day. Ito yun. Ang pamamahinga natin para sa Panginoon. Ilaan natin. Dahil yung 6 na araw kaya, ang haba na nun. Para sa maghanap buhay ka o ano man ang gawin mo, ang haba na nun. Ito, ilang oras lang sa isang araw. Matagal na tayo rito ng 1.5 o 2. Diba? Ayan na, naliitan na. Good! Moses assembled the whole Israelites community and said to them, these are the things that the Lord has commanded you. Utos niya, for 6 days work is to be done. Gagawin nyo na. But the 7th day shall be your holy day. Holy, banal. Kaya dapat nandito tayo dahil ang kakaharapin natin dito, banal. Kaya nga, maganda yung sinabi niya, si Jesus. Kita nyo naman, ang laki-laki, Jesus. Gawa pa yan, tinagawa pa yan ni Ate Losbin. Si Jesus ang kailangan natin. Huwag ako ang tingnan ninyo. Makasalanan din ako. Kaya kayo naririto, kaya tayo naririto, si Jesus ang kailangan natin. Ako tao lang. May kahinaan din ako. Diba? Ang sabi ko nga ang number 1 kong kahinaan, chicks. Ay, gagalit na. Noon yun. Noon yun. Okay. O pati ang ating church na pangalan, si Jesus ang daan. John 14:6. Kaya dito, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala.
sana magpatawaran, di ba? Okay, so, nasaan na ba tayo? Does any worker, it's to be put to death. Pag nagtrabaho ka sa araw ng linggo, noong panahon, inuutusan si Moses ng Diyos, patayin nyo, batuhin nyo hanggang mamatay. Babatuhin talaga hanggang mamatay. Kahit pa magparikit, diba? Magparikit ng posporo, apoy, magparikit, magsindi, pati magluto, bawal. Hindi ka pwedeng magluto ng Sabbath day, yung rest day. Hindi ka pwedeng magluto. Pag nalaman nila, papatayin. Pero take note take note, ito ay nangyari noong panahon, hindi na po ngayon. Hindi na po ngayon. Kaya lang, pag wala ka na rin panahon kay Lord, mapapansin ninyo. Ako, testimony ko na, wag na akong lumayo, wag na akong magturo. Testimony ko, 16 hours ako nagtatrabaho. Hindi pa ako Kristiyano. 2 restaurant ang pinapasukan ko. Waiter. Waiter ako ng American Club. Waiter ako sa gabi ng night club. No? Kaya maraming chicks. Doon ako sa night club. So, bartender ako eh. Marunong akong magkuha ng alak, magtimpla-timpla. So, alam nyo na, pag bartender, nung kabataan ko, medyo gwapo pa. Joke lang yan. Okay. So, huwag daw magsindi. And then, Moses said to the whole Israelite community, this is what the Lord has commanded. Sunod. Exodo. Ito, mabuti ito, nakalagay dito. From what you have, take an offering for the Lord. Pag sumamba daw po tayo, kasama talaga ang offering. Kasama talaga ang paghahandog. Kita nyo inahandog nila noong panahon, ginto, no? Bronze, pilak, silver. Yan ang mga hinahandog nila noon. Kaya ang pagsamba po talaga, may kasamang paghahandog. Proven po namin yan. Proven namin mag-asawa. Dahil, kita naman, di ba? Proven po namin. Talagang, maghandog tayo. Kasama po yan. Noong panahon sama-sama yan. At noon, bawal ang hindi kasama ang buong pamilya. Hindi pwedeng hindi kasama. Pati katulong, kasama yan, napupunta. O pati si Andrea, good, kasama. Okay, kasama talaga lahat yan para magsamba. Kasi, 6 na araw binigay sa atin sa ikapito, iisnabi natin siya, busy tayo sa trabaho. Wala kayong napapansin? Yung walang pahinga, trabaho ng trabaho kahit linggo, habol pa rin sa pera. Kawawa. Doble pagod. Pagod na siya. So, itutuloy ko yung kwento ko kanina. Sabi ko, ako noon, 16 hours nagtatrabaho. Pero wala kami. Wala kaming gamit. Dito kami sa sa Tabon, JC Tabawan, Panamitan, nauna kami sa Panamitan. Walang kagamit-gamit. Kasi wala ako panahon sa Diyos. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Ang alam ko noon, Lord, nandiyan ka naman. Yun lang ang alam ko, pero yung gagawin ko para sa Kanya, itong ginagawa natin, diba kayo, nire-required ko kayo, magdala kayo kahit isa, linggo-linggo, mga mahal nyo sa buhay. Iyan ang gusto ni Lord. Yan po ang ginawa namin ng aking may bahay. No, kaya, testimony, totoo po yan. Hindi lang ako. Kininto kagabi sa akin ni Pastor Dan, yung buhay niya, pupunta lang sa puti, naka-jet. Pagdating ng sa puti, lalakarin niya ang alabang. Ganon ba? Lakad. Ang budget niya hanggang sa puti lang. Pagkatapos, ang gamit niya rito, nagkakaroon siya ng sasakyan, motor. Yun lang, motor. Delikado pag motor. Hindi tumigil. Nagtrabaho na nagtrabaho.
Trabaho siya ng trabaho. Kay Lord, ang trabaho niya. Tingnan niyo ngayon. Nagugulat ako. Hanggang 3-4 yata ang sasakyan. Palit-palit. Pag pumupunta rito, iba-iba ang sasakyan. Tapos, tingnan niyo. Binigyan tayo ng internet. Router. Oh, yung para lumakas dito. Mayroon na po tayo internet. Kung bibili ka niya, 2,000 ang isa. Yung kable pa. Yung labor pa. Libre lahat. Ito libre dito galing sa asawa ko. Itong pagkabit nito, kung hindi siya, babayad na naman ako ng 1,000. Libre siya ng kabit nito kagabi. Inabot kami rito ng 11 p.m. na paggagawa. No? So, ipinakikita ko na yan ang testimony. Maging si kasama sa BOT, si Diosdado Abigin, walang-wala din. Jeepney driver. Pero ngayon, pumunta kami ng Alabang. Wow, ang ganda nung sasakyan. Bagong-bago. No? Kaya nga, sabi niya, umuulan, dahan-dahan lang tayo, madulas ang kalsada. Tama naman kasi 66 years old. Gumanda rin ang buhay. So, yun lang ang gusto niya. Ano bang purpose? Bakit tayo nilalang? Magsama-sama tayo dahil kay Kristo. Uli, Okay. So, alam na, sinabi na natin na dapat naghahandog tayo sa Diyos. Okay. Ano pa ang dapat nating gawin? Mayroon pa bang kasunod? Ang dapat nating gawin, yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung aming ginawa na aking may bahay. Mark chapter 12, verse 30-31. Kaya tayo naririto, mahal natin siya. Mahalin natin ang Diyos. No? Wala yan dyan, yung Mark. Wala. Pwede niyong isunod yung 1 John chapter 4, 7 and 8. Yung pinalabas nyo kanina. 1 John chapter 4, 7 and 8. Na palabas nyo na kanina dyan. Okay, so ang gusto ng Diyos, mahalin po natin siya. Kaya tayo naririto, mahal natin siya. Madaling sabihin, di ba? Oo, mahal ko yan siya. Pero ang tanong, anong ginagawa mo? Madaling sabihin. O, halimbawa, ako nandiligaw ako. Ililigawan ko ang aking, hindi pa siya asawa ko. Mahal kita? Lynn, mahal kita. Wala man lang akong regalo sa kanya. Paano niya mapapatunayan na mahal niya ako? Di ba? Ang karamihan, may chocolate, may bulaklak, may Valentine's Day, regalo ka. May ginagawa. May ginagawa. Madaling sabihin na mahal mo siya, wala tayong ginagawa. Kaya ganun po ang mangyayari. Okay. Pangalawa, ito sa atin naman yun. Tama yun sa 7. Balik mo sa 7. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kilala natin ang Diyos. Kaya dapat daw tayo ay magmamahalan. No? Hindi magkakagatan. Magmahalan po tayo. Napakahalaga po niyan. Di ba, sabi ko yung message ko nga nung nakaraan. Di ba? Sino ba sa atin, itaas nyo ang kamay, sino bang hindi nagkakasala? Wala naman nagtaas. Pati ako, hindi ako nagtaas. Lahat tayo. Lahat tayo talaga makasalanan. O kaya lang, mapalad tayo through faith sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, sinless na tayo. Lahat ng kasalanan natin, inako niya, binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So, wala nang problema. So, ang gagawin natin dito, welcome everybody. Lahat ng papasok dito, magmahalan daw tayo dahil nakikita sa atin ang Diyos. Sa 8,
Whoever does not love does not know God. Ang hindi nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos because God is love. O kaya, kailangan po talaga no? Yung paghahandog, pagmamahal yan. Yung paghahandog na sinabi natin kanina. So yung, sandali lang po. Sige, isa-isahin nyo na. Lahat yan mahalaga. Umpisahan nyo doon sa mga hindi pa natala. Ano yan? James 5:12. Ito, mahalaga rin po ito. Itong James 5:12. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth. Karamihan ng tao, nangangako. Sasabihin pa, saksi ko ang langit. Di ba? Yan sabi diyan, saksi ko ang lupa. Di ba? Pero ayaw ng Diyos. Kaya ang sabi rito, simple lang. To say is simple. Yes or no. Otherwise, you will be condemned. Matuto po tayong magsabi ng katotohanan. Halimbawa, magsisimba ako sa linggo? Oo, pupunta ako. No? Di ba meron yan sa Bible? Sabi ni Jesus, dalawa nilapitan niya. Sasama ka ba sa akin bukas? Sabi ng isa, oo. At sabi naman ng isa, hindi. Alam niyo yan, Chuck. O ano ang nangyari? Yung dumating, yung nagsabing hindi. At yung nagsabing oo, hindi dumating. No? Kaya, nasa James 5:12, napakahalaga po yan. Yung pangako. Diba? Tayo lahat dito may pangako. Diba? Lahat tayo rito may pangako. Paglilingkuran kita, Lord, lahat ng itinalaga ko rito may pangako. So, kung ayaw natin, matuto raw tayo, no. Ayaw ko, pastor, hindi ko kaya. Kasi pag pumayag ka, tinanggap mo, at hindi mo kagawin, ito ang sabi niya, you will be condemned. Kaya napakahalaga po, sama-sama tayo rito. Sama-sama tayo magpuri, magpasalamat, at sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Mayroon pa bang iba? Yan na. Mayroon pala kanina, no? Yung Mark 12:30-31. Diba? Worship Him, awitan, handog. Ay, hindi. Hindi. Iba to. Awitan, handugan, humayo, pasalamatan, prayer. Ito ang mga gagawin natin, no? Sambahin natin siya, awitan. Kaya di ba kanina, alam mo yung pag-aawitan, bakit yan sa umpisa? Bakit sa umpisa ginagawa? No? Alam niyo ba si King Saul? Si King Saul, nagwawala lagi. Dahil iniwan na siya ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu. Nagwawala. Pag nagagalit siya, binabalibag yung ano ba yan? Lahat ng gamit, ibabalibag. Tapos nakita si David, binabato. Pero alam niyo ba, ano ang sekreto? Bakit bumabait si King Saul? Di ba magaling magtugtog si King David? Hindi pa siya king, si David. Tugtog siya ng tugtog, papuri sa Diyos. Yung evil spirit na nakiking Saul, lumalayas. Kaya bumabait. Nakukuha ba natin? Kaya bumabait. Dahil yung awitin niya, papuri lagi sa Diyos. Kumikilos yung mga masasamang espiritu na nasa ating katawan, lumalayas. Kaya bumabait. No? Kaya dito sa atin, bakit may praise and worship? Napakahalaga po yan. Kasi, pag may praise and worship, naririnig yan ng kaaway, lumalayas yan. Tayo lang talaga rito ang natitira na nagpupuri sa Diyos. At saka tayo,
Dapat talagang magmahalan, di ba sinabi kanina? Kasi lahat ng tao dapat nating mahalin dahil, di ba? Nang nilalang ng Diyos ang tao, ano ang sabi? Ayon sa kanyang wangis. So kung, halimbawa, ikaw ayon ka sa kanyang wangis, bubuhatan ba kita ng kamay? Sasaktan ba kita? Hindi dapat. Kasi, kawangis ka ng Diyos eh. Tayong lahat. Pero natural, mayroong magkakapatid na hindi nagkakaunawaan. Pero, di ba, meron nga akong, sino ba yung nag-post yata sa Facebook, na kapag hindi marunong magpatawad, di ba? Sino ba yun? Kaya dapat talaga nagpapatawad. Magpatawad, walang problema ho dyan. Dahil lahat talaga nagkakasala. Okay, so ang sabi, pasalamatan, kaya tayo narito, naghahandog, nagpapasalamat, prayer, dapat magpanalanginan, at higit sa lahat, mahalin natin siya at magmahalan tayo bilang magkakapatid. So, yan lamang po. Maraming salamat po. Salamat po, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe ng buhay. So, alam na natin, mga kapatid, ang purpose natin. Alam niyo na ba? Ano purpose ninyo? Magmahalan, ano? Ayun, number one. Number one, magpuri sa Panginoon. No? So, yan ang purpose natin. Kaya tayo nilalang para natin siya purihin. No? Yun talagang ultimate. Kasunod na yung forgiveness sa ating mga kapatid. Halimbawa, sino ba ang hindi nagkakasala nga? Ang kailangan lang, matuto tayo magpatawad. Kaya nga si Haring David ay tinawag na aman after God's own heart sapagkat siya ay merong pusong mapagpatawad. Nawa ay ganoon din tayo. Ngayon naman mga kapatid, na pag-aralan natin kanina na sa worship, hindi lamang natin siya pinupuri, hinahandugan din natin. Bahagi ng ating pag-worship sa Panginoon ay ang pagbibigay natin ng ating mga handog. Tinatawagan ko po si Rain at saka Oo. Yung magkapatid na Iredja dahil na-miss ko kayo. Likumin nyo na ang mga handog. Habang umaawit si Ate Beb. Pwede ba yan? Hiram sa Diyos. Ito. Para maganda ang basahin. Hiram sa Diyos. Malakas na naman po wifi dito, di ba? Ha? Malakas na ito. Sa YouTube. Mayroon yun. Kasi may kuwan tayo. Internet na. Hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos. I-search mo lang. Hiram sa Diyos. Ayun, hiram sa Diyos. Sandali. Pero okay po. Karaoke. Oo. Hiram sa Diyos. Karaoke. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko
Salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Sino may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay ng handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako nagmamahal, sino ako? Salamat, Ate Beth. Ngayon naman po ay hinihilingan si Ate Lenny para sa panalangin para sa mga handog. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Ngayon po ay oras ng pagbibigay. Sabi po ng Panginoon sa 2 Corinthians 9:7, magbigay po tayo ng ayon sa pinasya ng ating puso, ng may kagalakan, dahil din po ang utos ng Panginoon. Kaya po sa oras na ito, ang lahat po na magbibigay o makakaraw sa Panginoon ay dalangin po na patuloy kayong pagpalain sa lahat ng antas na inyong buhay. Kung kayo man ay may hanap buhay, patuloy na ipagkaloob sa inyo ang inyong pangangailangan, dahil ito ang gusto ng Panginoon. Ang nagbibigay po ng masaya ay isang biyaya at pagpapala sa Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, ang patuloy at pasasalamat namin sa Panginoon. Salamat po. Amen. Nagpalipag. Salamat po, Ate Lenny. Ngayon naman po ay nasa bahagi tayo ng pagbabalita. Kung mapapansin po ninyo, yung TV natin na bago, dahil natumba yung isa nawasak, ay nakakabit na. Meron na siyang sariling bracket. No? So hindi na natin ginamit yung ating stand dahil pag pala malakas ang hangin, natutumba. No? So salamat sa Panginoon dahil lahat ng provision ay binibigay niya. Meron na tayong Wi-Fi connection, no? Internet connection. Later on, pag nandito si Pastor, tuturuan tayo paano magkaroon tayo ng live broadcast, no?
para yung mga iba na hindi nakadalo dahil may mga kadahilanan, may mga sakit, mapapanood nila via FB page. No? So, salamat sa Panginoon dahil ginamit niya si Pastor Dan dahil sa kanyang kabataan ay magaling. Kinabit yan, kinabit ang ating wifi, tinuruan tong ating mga pogi. 1, 2, 3, 4. Kita nyo yan? Nasa audio. Mga pogi na pinadala ng Panginoon, no? Nag-commit sila ng kanilang mga sarili para ipaglingkod ang kanilang buhay. Biruin nyo, hindi naman gumigising yan ng maaga. Pero bago mag 9:30, nandito na sila, mga sundalo ng Diyos. Noong nakaraang Friday, nagkaroon ng youth rally sa Maine. Ang daming kabataan, nandito yung iba, ang iba ay wala. No? So, sana makadalo din yung iba, si Rain, tsaka si Ate. No? Makadalo kayo at magkaroon kayo ng kakaibang experience. Dahil ang mga kababaihan nalula pagsakay sa elevator. No? So, second time around, wala nang lula. Kasi next month, meron ulit. No? Every month, meron silang youth rally para ma-enhance yung knowledge ng mga kabataan. Iba't ibang mga speakers ang magdideal sa kanila. Iba yung kabataan, iba yung young people, iba rin yung mga medyo adult na. No? Iba-ibang dealings. Sa dami ng pastor doon, magsawa ka. Hindi ko na nga matandaan yung mga ipinakilala sa amin. No? So, isang magandang karanasan para sa mga kabataan. Bagamat late na kami nakauwi, pero huwag kayong matakot dahil kasama kami, kasama din si Pastor Dan, kasama kung sino man yung mga adult na gustong sumama, pwede. Kaya nang dadalo kayo sa gawain. No? So, isang maganda experience, sabi nga ng mga kabataan, English speaking sila. Eh, Tagalogin nyo kung hindi kayo marunong mag-English. At least sila, madidevelop yung pag-i-English nila. No? At malalaman nila na ang kanilang daigdig hindi lang naka-enclose sa kawit. Meron pa palang ibang dapat akong mapuntahan. No? So, meron pang dapat na mapuntahan ang mga kabataan para sila ay mag-grow. No, kung dito lang, kahit tayo lang din. Pero pag nag-interchurch tayo, malalaman natin yung iba nilang kaalaman. Makukuha natin. Kung ano yung dealings ng Panginoon sa kanila. No? Yun ay ihahayag din sa mga kabataang ito. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Right timing talaga. Pag kumilos ang Panginoon, it's never too late. Hindi rin naman nauuna. Right timing. Ang kailangan lang natin ay magtiwala at sumunod. Isa pang kahilingan na nais kong excuse me, na ipanalangin po natin yung ating vision na tayo ay magkaroon ng slot doon sa Centennial. Hindi tayo pwedeng manatili sa ganitong paraan. No? God is a God of order. So, kailangan meron tayong ayaw ko ng upa. Gusto ko bili. Kasi pag upa, pag umalis tayo, yung ating kontrata, kahit wala na tayo doon, babayaran natin yung ilang years na ang ating kontrata na hindi natin na-fulfill, babayaran natin yun. Whereas, kung bili, no, wala na tayong aalalahanin. Yung ating concern na lang ay paano mapalago ang church. Paano natin abutin ang pangangailangan ng mga kapatiran. No? So, isama nyo sa prayer yan. Isama rin natin sa prayer yung mga kapatiran. No? Ang bawat isa kailangan manalangin sa bawat isa. Huwag lang ninyo ipanalangin ang inyong mga sarili, kundi ang bawat isa ay magpanalanginan. Kasi sabi daw, love one another because God is love. No? So dapat nating ipanalangin yun. Sa puntong ito, nais ko pong batiin ang lahat ng may mga kaarawan. Siguro si Rain ang may kaarawan. Hindi. Sino? Si ate? Si Ruth. Uy, happy birthday, Ruth. No, ayun. Ha? Sa 22 pa, advance pa. Parang dalawa silang si Hana, si ate, wala dito. Ha? Sa 13, tandaan ninyo, sa 13, si ate Hana. Sa 22, si Ruth. Maganda-handa kay Ruth at susuburin ka namin doon, no, ng mga kabataan. So mga kabataan, join tayo. Dahil alam niyo ba kung ano ang pinag-pray namin? Kayo. Lalo na mga kabataan.
na lumago kayo sa pagkakilala sa Panginoon. Yun talaga ang inilapit ko kay Pastor Dan, na magkaroon ng transformation ang mga kabataan. Kasi gusto na sila sa aral, yung action na lang. Na? So ano pang concern natin? Lahat na may mga sakit, ipanalangin natin. Alam ko, pinagaling na tayong lahat ng Diyos. Yung mga wala dito, ipanalangin natin na makasama natin silang muli at magkaroon tayo ng masayang pananambahan. Tandaan natin, hinahanap ng Diyos ang bawat isa sa atin sa panahon ng pananambahan. Pastor, may concern ka pa? Kung wala na, atin pong inaanyayahan si Pastor para sa ating panalangin. Inaanyayahan ko po tumayo ang kapulungan para sa panalangin. Lord, maraming salamat nga po, Lord, sa umagang ito, sa mensahe na ipinadala po ninyo sa amin. Tunay nga po, Lord, na hindi nyo lang kami basta nilalang, na walang gagawin, kaya nga may purpose po talaga na yun nga nabanggit ko kanina, linggo-linggo ay dapat committed po kami na magsamba po para sa iyo. Dahil proven na rin nga po namin na kapag ginagawa namin to, ay talagang pinagpapala po ninyo ang bawat isa sa amin. Lord, patuloy po akong lumalapit sa inyo. Dinadalangin ko rin po ang buong bansang Pilipinas na nawa po, Lord, kung mayroon man mga kaguluhan, lalong-lalo na yung laging inaatake ng China, kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inilalapit ko po sa inyo ang aming bansang ito na nawa po ay inyong ingatan sa anumang mga masamang isipan ng aming kapwa. Kaya patuloy po ako sa inyong lumalapit. Ang town ng Kawit, Cavite, nawa po, Lord, ay ingatan din po ninyo. Marami rin po rito ang mayor po o mga konsyal. Nawa po, Lord, kayo ang humipo sa kanila na manatili na talagang may takot sa Diyos. Kaya lagi ko pong inilalapit sa inyo. Lord, dalangin ko rin po ang aming sambahay sa sambahang ito. Dinadalangin ko po na mayroon po kasing vision na nakikita si Pastor Dan na maaaring bigyan nyo raw kami. Hindi lang maaari, bibigyan nyo kami ng church sa Centennial. At hindi nga po tama ang sinabi ng aking may bahay, hindi dapat mangupahan, kundi talagang building na pag-aari namin. Katulad po ng main alabang na New Life, within 33 years, napakalaki po ng building nila. Walang utang. Alam namin, Lord, na kayo ang tumulong at walang suporta na nanggaling sa ibang bansa. Puro Pilipino lamang po. Alam namin na kayo po ang nagpadala para matayo ang building na yon. Within 33 years. Napakaaga po. Kaya, thank God na hamon po ang bawat isa sa amin na alam namin na gagawin nyo rin po sa amin. At higit sa lahat po, dapat talaga ang magkakapatid sa Panginoon ay nagmamahalan. Lord, hinihingi ko po ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tapos na po ang ating pananambahan. God bless everyone and see you all next Sunday. Ingat po ang bawat isa sa atin. Next Sunday, maganda kayo ng music na pang-ending natin.